First of all, permanent visa po ako. So, ang mangyayari is spouse of permanent resident po. Ang visa na i-apply ko for my husband. So, nagpakasal kami sa Pilipinas and then nag-wait lang kami until makuha niya yung PSA Certificate of Marriage. So, kailangan naka-PSA siya at kailangan original yun. So, if ever naman na bumalik ka na ng Japan, hindi mo naabutan or hindi ka nakapaghintay, pwede naman niya ipadala yun sa'yo. EMS. And tagpa-ready na rin ako ng birth certificate namin, dalawa. So tag-isa kami. Actually, nung nagpunta ako sa immigration, tinanong ko kung kailangan pa ba siya. And sabi sa akin, hindi na kailangan. Since dun sa certificate of marriage, nakalagay na kasi dun yung kung saan kayo pinamanak. But of course, gusto lang natin maging ready and para, kalmado ka, mag-ready ka na kasi, diba? So, yun yung mga kailangan mong kunin na document sa Pilipinas. Kailangan PSA yun, PSA lahat. And kailangan original siya. And dapat bago lahat. At yun, nandito naman sa Japan. Ako nasa Japan ako. So, pumunta ako ng City Hall namin and kumuha ko ng Noze and Kaze Shomesho. So, tax yan. And kumuha kayo ng tig 2 years. So, last year and this year. So, apat yan. And then, Juminsho nyo. Ang isang piraso, I think 200. 200 kasi nagbayad ako 2 6 kasi yung isa doon, yung hindi ko sure kung sa Noze or Kaze, pinag-isa na nila sa papel. So, alam ko, 600 binayaran ko. So, City Hall yan. And dapat bago yan lagi, guys, before nyo ipasa. Pag masyadong matagal. So, yan yung kukunin nyo doon sa City Hall. And, about naman sa application form, yun yung napunta naman ako ng Shinagawa Immigration. At sa immigration naman, yung mga binigay sa akin doon is yung questions. Parang ganito siya. Basta medyo makapal siya, sasagutin niya yung lahat. And since Japanese siya, kailangan katakan na niya siyang answering. Like, Japanese dapat. And yung application for certificate of LGBT, basta alam mo na yan. So, tatlo yan. So, about to sa kanya, ha? Kanya to. Kasi nga, siya yung mag-a-apply. And, yung letter of guarantee. So, ito yung mga binigay sa akin dun sa immigration. But, kung wala kang time, and, busy ka, and ayaw mo na pumunta ng immigration, punta ka lang sa website nila. Itong website na to. Yan. Yung sa Immigration Services Agency, at isearch mo lang doon yung mga leads at pwede mong i-print yun sa convenience store or basta kung may printer ka, pwede yun. So yan, lahat, sulatan nyo yan. Be sure dito sa itong papel na to, itong application for Certificate of Eligibility. Huwag kayong magkakamali, guys, ha? Itama nyo. And lagi kayong kumuha ng reservang papel. Kasi pag nagkamali kayo, pagsulat ng bago, diba? And need nyo rin mag-ready ng envelope, A4 size. Ilagay nyo lang yung address nyo. Ito yung postal code. Oo. Tapos, bibili kayo ng 404 na kite. Yan. Sabi ko na lang, pahingin lang ang 200 tas 85. So, ako na yung sobra, diba? Kaysa sa kulang. So, lagay niyo yung name and address ninyo. And kailangan nyo din mga pictures ninyo. Pruebang kayo. Huwag mga nudes, ha? Yung mga conversations nyo, yung kayong dalawa, yung kinasal kayo mga pictures. Yan yung ginawa ko. Bigyan ko kayo ng idea. So, ganito ko ginawa yun sa akin. Sobrang bongga. Actually, kailangan nyo ng 2 to 3 pieces. Pero ang ginawa ko, tingnan nyo. Sabihin nyo sa akin kung hindi ba ito proof.
So yan, yung paano kami una nag-usap, tapos nilagay ko lang yung date, tapos in-explain ko lang nung konti. So, mga conversations namin, yung first meet namin, yan. So, A4 din, A4 din. Pumila ako ng parang matigas na handbag. So, ganyan yung ginawa ko. And madami yan, guys. So, sabihin nila, susupal-pal ko talaga sa kanila to. And guys, pag-ready pala kayo ng picture niya, size 40mm x 30mm, alam niyo na yan. So, yan lang naman yung mga kailangan yung requirements na nakalagay dito. So, yan siya, yung nakalagay. Pero, syempre, para mas sure tayo at para mas malakas tayo, nag-additional ako ng mga requirements. So, yung mga dinagdag kong requirement is yung, tawag dito yung copy ng passport niya. Nag-copy na rin ako ng passport ko. Nag-copy na rin ako ng resident card ko. And, since ako kasi yung magsusupport, ako yung guarantor, nag-ready ako ng, certificate of employment. So, nakukuha yan sa work ninyo. At request lang kayo, bibigyan nila kayo. At nag-ready din ako ng payslip ko, 3 months. So, since November when pinasa ko is yung September, October, tsaka November. At saka ng Gensen ko. Yung Gensen is yung 1 year yung sinisweldo. 2 years kinuha ko. Yung last year tsaka yung this year. So yan lang naman yung mga in-additional kong record. And about sa translation naman, actually inas ko kung kailangan pa. Ang sabi sa akin, hindi. But, pala ko, nag-ready pa rin ako. So, it's up to you naman. And guys, dun sa question, yung makapal, meron kasi dun na kailangan mong isulat kung paano kayo nag-meet hanggang sa pinasal kayo. So, hindi nagkasya dun. So, ang ginawa ko ganyan. Sinulat ko lang siya ng love story namin. And kailangan handwritten siya. So, suffer bitch. So, yun lang naman guys, yung mga prepared kong papeles. And hopefully maging okay lahat. Walang maging problems kasi bukas ipapasa. Na yun, November 27. At since Saitama ako guys, dito na ako sa Saitama pupunta na immigration kasi mas maglapit kaysa sa Shinagawa. Sa layo dun. So, sana nakatulong sa inyo. Sana may nagets kayo. Sana. And take note pala ha, hindi mababalik itong mga documents niyo. So, ang darating na lang sa inyo, yung return envelope, nakalagay dyan kung na-approve ba kayo or denied. Hindi ko sure, pero syempre, kailangan may notice. So, hintay lang kayo, mga ilang buwan. Actually, nung tinanong ko, sabi lang mga 3 months daw. So, yan. And, dapat maganda yung records nyo. Dapat nagbabayad kayo ng tax. Ang importante dito, guys. So, dapat wala kayong mga ginagawang kalokohan dito. So, sa mga mag-a-apply dyan, good luck po sa ating lahat. And patutulog na ako kasi nanginginig din kamay ko. Kakasulat ko lang na itong mga to. So, good night. Good luck.